What's up mga kapogi? Kamusta po kayo? At ngayong araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano ba mas palakasin pa ang ating rear hub. Yung sinasabi ba nila na tunog mayaman? Wow, di ba? Yung tipong pag napadaan ka sa mga maasong lugar, talaga namang gigil na gigil ang aso. Galit na galit. So, gusto ko lang i-share sa inyo yung simpleng natutunan ko kung paano pa mas palakasin yung ating rear hub. Ito ay natutunan ko sa isang mekaniko ko ng bike dito sa ibang bansa. At isinare din niya sa akin. At gusto ko rin ituro sa inyo. So guys, panoorin niyo to. At bago nga po pala ang lahat, bago ko ituro sa inyo, nais ko lang po magpakilala, ako nga po pala si Amats. At ang aking YT channel ay Amats Bicicleta. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, ay pagkakataon nyo na po ito, ay subscribe sa aking channel. At i-like nyo na rin po ang aking video. At pitikin nyo na rin po ng kaunti yung notification bell sa gilid para lagi po kayong ma-notify sa aking mga videos na ina-upload. Kahit minsan lang ako mag-upload. Maraming salamat po. A few minutes later. So guys, ngayon po natanggal na po natin ang ating wheel set sa likod. Ang real wheel set natin. At ngayon naman po tatanggalin natin tong si cassette. Pagtanggal po natin yan is makikita po natin yung pulse. Ito po yung tinatawag na pulse. Ang gamit ko po is 3 pulse lang. At ito po yung hub ko. Ito pong hub ko na to ay hindi ko po alam kung anong pangalan pero ito po ay original na hub ng Javapuria na Deca. Ito po yung pinakang ano niya, kung sana yung ratchet type niya, yung mga ngipin na pinagkakalangan ng ating pulse. At ito po yung sinasabi ko na spring. Yan po yung tinatawag na retracting spring. Ngayon po tatanggalin po natin yan isa-isa. At ipapakita ko po sa inyo kung paano natin mas palalakasin ng. So ngayon po, ang tools po na gagamitin natin sa pagtanggal ng retracting spring niya dito sa loob, dito sa may pulse na to, is tweezer lang po. Di ba po, napakasimple lang ng tools na gagamitin natin. At kung wala naman po kayong tweezer, pwede na rin po yung chane ng girlfriends nyo. Girlfriends, ang dami. Girlfriend nyo o chane ng asawa mo. Nakawin nyo muna. Saglit lang to, pero wag nyo ipalam. A few minutes later. So guys, ayan na nga po at natanggal na natin yung 3 pulse. At meron po silang tatlong retracting spring din na tinatawag. Ito parang latang manipis na to. At syempre partner-partner silang tatlo. At syempre pag partner-partner, alam nyo na, kailangan din ng pamunas. At saka basahan kung tawagin. At ito na nga po guys, yung retracting spring niya. At ang gagawin po natin dito is ibubuka lang po siya natin ng konti. Pero ingat din po kayo, baka mamaya matuluyan ng baak. Mabaak siya o magkaroon ng crack. So ibubuka lang po siya natin ng konti para magkaroon ng mas malakas na tension. Ganun lang po kasimple kung yung ginagawa ko kung sobrang lakas ng tunog ng aking hub. Napapansin din po yan ng mga kaibigan ko. Bakit nga ba? Ang lakas ng tunog. Ito po yung sikreto ko nila. Sikreto ko kung paano. Inangat ko lang po siya. Ito nga po yung sabi ko na natutunan ko lang po doon sa aking kaibigan na gumagawa ng bike ko. At dito po sa part na to, dito po ako naglalagay ng grasa sa mismong lagayan ng ating pulse. Ito po, yung butas po na yan, nilalagyan ko yan. Kaunti lang po para hindi po masyadong madungis.
Ayan po, nilagay ko dyan. Tapos, dyan po natin ilalagay yung ating fowls. So, ngayon guys, nailagay na po ulit natin yung ating mga fowls. Ngayon po, bago po natin ikabit yan ulit, at ibalik doon sa ating hub, is kailangan po natin linisin yung mga labis-labis na grasa. Kasi po dinidiktan po ito ng ng gabok na pwedeng mag-cause na ikasira agad ng ating hub. A few moments later. So guys, ready na po ba kayo na marinig ang video ng hub na in-adjust natin ang spring para mas lalo pa nating palakasin? Ito na. O diba guys, ayan po, sinasabing tunog mayaman na ngayon. So talaga namang pag napadaan kayo sa mga maaasong lugar, talaga namang gustong-gusto na kayo sakmalin ng aso. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. Maraming salamat po sa inyong suporta. At shoutout nga po pala sa aking kaibigan dyan, si Lord Busante, at ang kanyang YouTube channel, Trip ni Lord. Paki-subscribe na rin po. Maraming salamat po. Share ko lang din po sa inyo mga kapugi na may disadvantages din pala ang sobrang lakas ng hub. Hindi sa pagmamayabang. Kasi minsan maikwento ko sa inyo, papasok ako ng trabaho. Kasi bike to work ako. Alam niyo po ba na hinabol ako ng aso? At talaga namang napagod rin ako. Kasi syempre gigil ang aso. Talaga namang parang gusto na akong kagatin. Pero alam niyo po ba kung ano ginawa ko? Tumigil po ako. Alam niyo po kung bakit? Tumigil ako para yakapin siya. Kasi alam ko po kung paano ang maghabol. So guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong likod, Kapogi Amats.